Magandang hapon sa inyong lahat dyan mga kababayan. At ngayon po mga kababayan, no, so pumunta dito sa atin si Boss Speaking Bombay. Kaninang umaga, dumaan siya dito kasi sabi niya kung okay lang daw na magpatulong siya sa kanyang sasakyan kasi kailangan hilain mga kababayan. Hindi kasi mag-start, sabi niya. Pero sabi niya, pupunta lang daw siya kung hindi talaga niya makaya kasi pinapa-charge pa daw niya yung kanyang battery. Tapos ngayon mga kababayan, bumalik siya dito na gusto niya na mapahila na lang daw kasi hindi talaga siguro mandar. Kaya ngayon, puntahan natin mga kababayan. Puntahan natin doon si Boss Speaking Bombay, no? Kasi gusto niyang ipahila yung kanyang bunggo. Tingnan natin kung makakaya pa kaya ito maghila mo kaya. Baka mga langkat lang ito. So try lang natin, no? Try natin hilain yung sasakyan ni Boss Speaking Bombay. Dahil gusto ni Boss na ilipat dyan sa kanyang parking area. Dyan. So nandoon kasi sa 20 City yung kanyang sasakyan. So puntahan muna natin doon mga kababayan. Ayan mga kababayan, ang sasakyan ni Boss. Sasakyan ni Boss Speaking Bombay mga kababayan. So iuwi namin doon sa kanyang garahean. Pabayan. Nasira man. Pero maandar na Boss, kaya maridondo man siya. Ipayos lang na ko yan. Sige daw. Pero mga kababayan. So nasira yung ano ni Boss. Tayo sa ating kababayan din eh. Sige Boss naman, try nito. Sige, try natin mga kababayan. Hilain ang ano ni Boss. Hala. Tanggal? So natanggal mga kababayan. So yan mga kababayan, no? Yan na po sasakyan ni Boss sa likod. Sana makakaya niya ito dito sa pangat. Tara nga. Hindi kinaya mga kabayan. Unat na unat. Balik ta. Hindi kinaya mga kabayan, no? So kailangan natin balik. Kailangan natin balik muna. Kinaya. So ayan mga kababayan, no, try natin kinamitan ng 4x4. So ayan mga kababayan, no. Medyo pangat kasi dito mga kababayan. Grabe ang bigat. Subutin na lang mga kababayan, no, na parating natin dito sa Patag. Yan mga kababayan, no, mandar na po yung sasakyan ni Boss. Ito sa palong, no? Magpapalong pa man ako, ha? Wala yun. Yun mga kababayan, naihatid namin yung sasakyan ni Boss Speaking Bombay sa kanyang garahe, no? Dahil po sa naiwan doon sa ibaba lang pala. Hindi pala doon talaga sa kilometer 27 sa bahay nila. Diyan pala sa may lake, may linaw, no? Kasi hindi na siya umaandar. Mabigatin siya pag tulak lang kasi medyo paangat ng kunti pa dulok papunta doon sa kanilang bahay. At mas lalong paangat pag pabalik dito. Kaya pumunta siya sa akin kanilang umaga. Andyan si Nanay Lorna. Nagkausap kami ni Nanay. Abali
send si nanay, no? Nagbigay siya ng mga video sa akin, kanyang mga vlog. Dumaan si boss, dumaan siya tapos bumalik siya na nakiusap kung pwede ba na mahila yung kanyang bunggo. Babalik na daw siya pag hindi talaga mapapaandar. Kasi pinapacharge pa man niya yung kanyang battery. So, nangyari, hindi talaga umandar kaya hinila. Hinila namin kanina. Mabuti na lang mga kababayan at nakaya din ng multicab, no, kahit medyo mabigat. Hindi niya kayang mahila pag hindi gamitan ng 4x4. Unang-una ginamitan ko ng 4x2. Hindi, mabuti na lang at gumana yung 4x4 niya kanina. So, nagpapasalamat kami at na iuwi namin yung kanyang sasakyan dyan sa kanyang garahe. Nagtaka lang ako mga kabayan yung sasakyan niya kasi pag i-on yung susi niya, pag mapapaandar daw at pag gusto mo nang patayin, hindi na ma-off gamit yung susi. Kailangan tanggalin na yung sa battery. Pero hindi man talaga ganyan yung pag disenyo ng sasakyan. Pag sa susi ma-on, sa susi talaga mapapatay. Yung sa kanya kasi parang binago ng last na mekaniko na nagtrabaho niyan. Kaya sabi ko kay boss na mas mabuti na ibalik sa normal, ibalik na doon sa technician talaga. Yung marunong talaga sa mga wirings ng sasakyan. Kasi nakakatakot lang lalo na pag paangat yung kalsada tapos medyo batsi ba. Kapag maganon ng battery, hindi natin alam, baka matanggal yung nakaklamp, automatic mamamatay yung makina. Di katulad yung sa susi yung on-off. So, mas safety. Sabi ni boss na baka next days daw niya dadalhin doon sa technician. So, kailangan talaga na ipatrabaho natin ang yung sasakyan sa mga marunong talaga. Mahirap kasi pag gawang Pinoy lang. Tulad ng ganyan mga kabayan, mahirap. Kung papatayin mo na yung makina, ay kailangan kang bababa. Patanggalin yung clamp. Siguro ang gumawa niyan mga kabayan ay nakatayo na rin ba. Siguro ganyan din yung sasakyan nila. At mas komportable siguro siya. Komportable siguro siya sa ganyang mga sitwasyon. So dapat talaga na maibalik sa normal yung kanyang paraan sa pag-andar at saka pag-on at saka pag-off. Para medyo safety. Hindi katulad sa ganyan ngayon. So yun lang mga kabayan, natulungan natin si Boss Peking Bombay kanina. So yan yung importante mga kabayan. Pagtulong-tulungan. Kasi hindi naman sa lahat ng panahon ako lang yung makakatulong. Minsan baka dating ang panahon na ako rin yung mga ngailangan ng tulong. So hindi tayo mahiya magpatulong sa ating mga kasamahan, sa mga kapitbahay, mga kababayan. So kapag meron tayong maitulong, dapat tutulong tayo. Para balang araw pag tayo ang mga ngailangan, hindi rin sila mag-alinlangan na tutulong sa atin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat dyan mga kabayan. Sa patuloy na nanonood sa aming mga vlog, sa mga supporters ni Boss Peking Bombay, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga supporters din namin, sa mga vlog namin, maraming salamat. Lalo na po sa mga supporters ni Sir Paul. No? Kasi kadalasan talaga sa mga sumuporta sa amin ay galing po kay Sir Paul, Ugong Bihero. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. So hanggang dito lang yung video ko mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ingat kayo palagi dyan. Bye bye.